Sa baryo Masinsin, iisa lang ang kinikilalang reyna, si Aling Marites, ang reyna ng mga tsismosa. Wala siyang pinapalampas, matagal ka mang naninirahan o baguhan sa lugar na iyon, ay tiyak na malalaman niya ang tinatago mong sikreto. Kung mabango ang iyong pangalan, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya napapasingaw ang baho mo. Kaya ang kanyang mga kapitbahay ay talaga namang todo iwas sa kanya dahil meron siyang malaking tenga at mahabang dila. Basta parating na si Aling Marites, nagpupulasan na ang mga tao na para bang may nakakahawa itong sakit. Hindi naman lahat umiiwas sa kanya. Ang mga kauri niyang nais makasagap ng balita, siya lagi ang hanap para may mapag-usapan sila at mapagkalibangan. Mula sa wasak na pamilya si Aling Marites, kaya ayaw niya sa buong pamilya. Dinanas niya ang kalupitan sa kamay ng kanyang madrasta noong maliit pa lang siya, kaya natutuwa siya kapag dinaranas din ito ng iba. May inibig siyang hindi siya inibig, kaya napapangiti ang puso niya kapag may naghihiwalay na magjowa. Hindi siya masaya dahil nag-iisa lang siya, walang nagmamahal at walang tunay na kaibigan. In short, galit siya sa mundo dahil ayaw niya sa klase ng buhay na meron siya. 40 years old na si Aling Marites, tumanda siyang pasilip-silip na lang sa bahay at buhay ng iba. At bawat makita niya sa kanila ay binibigyan niya ng hindi patas na panghuhusga. Hanggang sa dumating sa baryo ang pamilya Sarmosa. Tumaas agad ang kilay ng Aling Hitad. Sinundan ng makahulugang tingin ang pamilyang sakay ng tricycle na huminto sa tapat nila. Sila na pala ang bago niyang kapitbahay. Agad pumasok ang mga bagong dating sa katapat na bahay at nagmamadaling isinara ang pinto. Napaisip agad si Aling Marites sa tila hindi komportableng kilos ng mga ito. Siguradong maitinatago ang mga ito. Baka pugante ang lalaki at doon sila magtatago. Nakaamoy ng hindi maganda ang tsismosang Ale, kaya na-excite na naman siya. Sinabi niya sa sarili na palihim niyang mamatyagan ang mga ito. Wala pa man siyang kaalam-alam tungkol sa pamilya, ay natataranta na siyang tumambay sa tindahan para ibulong sa tindera. Ang lalaking bago nilang kapitbahay ay mukhang takas lang at nagtatago sa kanilang baryo. Nanlalaki naman ang mga mata ng mga nakakarinig dahil ang pagbulong ni Aling Marites ay 3 katao agad ang nakarinig. Inaabangan talaga niya ang paglabas ng bawat miyembro ng bagong lipat na pamilya. Nung lumabas ang dalagang nagngangalang Shen, nakahawak lang ito sa tiyan. Subalit ipinamalita na agad ni Aling Marites na ito ay buntis. Tumatalsik pa ang laway niya sa pagkukwento. May mga naniniwala, meron namang hindi. Yung mga sanina sa fake news niya. Bukod doon ay kung ano-ano pa ang mga ipinakalat ni Aling Marites tungkol sa pamilya na walang kawawaan. Na may sakit daw yung babaeng nanay at yung bunsong anak may pagkasinto-sinto. Pero hindi pa rin makontento ang nangangating dila ng reyna ng mga tsismosa dahil ang totoo ay sobrang mailap ang pamilya. Ni wala siyang makuhang clue sa tunay na pagkatao ng mga ito. Minsan ay nagkakandahaba ang leeg niya sa pagsilip sa tuwing magbubukas ng pinto at pintana ang sino man sa mga ito. Pero agad ding isinasara kaya wala siyang makita. Minsan naman ay umakyat pa nga siya sa puno. Baka sakaling may makita siya mula sa terrace ng mga ito sa ikalawang palapag ng bahay. Pero bigo pa rin siya. Minalas nga lang at nabali pa ang sangang kinakapitan niya kaya ayun, lumagapak siya at ilang araw na hindi nakalabas ng bahay dahil sa pananakit ng katawan mula sa pagkahulog sa puno. Kapag ganoong napipirmi sa loob ng bahay si Aling Marites ay para siyang lalagnatin. Kulang na lang ay humiwalay ang tenga at tila niya sa katawan para makalabas ang mga ito at makasagap ng chismis mula sa buhay ng kung sino. Hanggang sa nakaisip siya ng idea. Kumatok siya sa bahay ng mga ito na may dalang pagkain. Napanood niya yun sa isang pelikula eh. Gusto lang niyang gayahin. Baka sa pamamagitan nun ay malaman niya ang sikreto ng mga ito. Pero napudpud na ang kamao niya sa kakakatok ay hindi siya pinagbuksan ng mga ito. Hindi tulad sa pelikula ang nangyari sa kanya. Kaya naman lalo siyang na-trigger na malaman kung anong meron sa mahiwagang pamilya. Napansin niya na palagi nagkukulong ang mga ito sa bahay at kabilang niya nakikitang lumalabas. Biglang may chismis na kumislap sa utak niya. Napagtanto niyang baka aswang ang mga ito. Napagtanto rin niya na buhat ng lumipat doon ang pamilya ay may napapabalita ng gumagalang mga aswang. Katunayan ay may nabiktima ng araw ang mga ito sa kabilang baryo.
Baka susunod na ang baryo nila. Pinagtagpi-tagpi ni Aling Marites ang mga haka-haka niya na nagresulta sa pagsugod ng mga nagruronda sa bahay ng pamilya Sarmosa. Ang ama ng tahanan na si Efren ang humarap sa mga ito, habang ang nanay na si Ellen at mga anak na sina Shen at Chikoy ay nanatili lang sa loob ng bahay. Si Aling Marites ay agad nagpunta sa harapan at as noong sinabi na ang pamilyang iyon ay pamilya ng mga aswang. Sinabi pa niya na nakita niya nagpalit ng anyo ang anak nito mula sa pagiging tao hanggang mga isang ganap na baboy ramo. Pero syempre, gawa-gawa lang niya yon. Pinabulaanan naman iyon ni Efren. Kung totoo raw na mga aswang sila, sana raw ay hindi nila pinuno ng bawang ang loob ng bahay nila. Sabay pasilip niya sa mga nagruronda ng loob ng bahay nila. Nangahaba naman ang leeg ni Aling Marites na isiningit ang ulo sa mga nagruronda para makasilip din siya. Kakamot-kamot ng ulo ang mga ronda boys na humingi ng paumanhin sa lalaki at iniwanan nila ito. Si Aling Marites naman ay lulugulugong pumasok sa sarili niyang bahay. Sa loob ng bahay ng pamilya Sarmosa, sinabi ni Efren na mabuti na lang daw at hindi napansin ng mga nagruronda na artificial lang ang mga bawang na nakasabit sa bawat sulok ng bahay nila. Gusto raw niyang bigyan ng leksyon ang kapitbahay nilang dalahira. Agad sumingit si Shen at sinabing siya na raw ang bahala sa chismosang iyon. Sumingit din si Chikoy. Sa kanya na lang daw iyon ipaubaya. Tumayo mula sa pagkakaupo ang nanay nilang si Ellen at ipinaalala sa kanyang pamilya na nandoon sila upang makapagbagong buhay, hindi para muling mangagat at kumain ng tao. Kung may gumagala man daw na aswang sa lugar na iyon, ay hayaan na nila ang mga ito. Ilang beses na rin nilang kinumbinsi ang mga kapwa aswang na maaari rin silang mamuhay ng normal tulad ng pangkaraniwang tao, pero walang nakinig sa kanila, kaya pamilya na lang daw nila ang magiging mahalaga sa kanila ngayon. Mabubuhay sila roon ng tahimik at payapa, lalo na at napatunayan na nila sa mga tao na hindi sila mga aswang, tsak na wala nang manggugulo at maghihinala sa kanila. Nagkatinginan ang mag-aama at sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng ilaw ng kanilang tahanan. Matapos iyon ay inihain na ni Ellen ang pagkain nila sa mesa. Mga hilaw na karne ng hayop ang kanilang pagkain at tugurin namang ito ang kanilang inumin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Shen sa silid nilang magkapatid, ay naalimpungatan siya. Bumangon siya para kumuha ng maiinom. Ngunit kayo na lang ang pagkabigla niya nang makitang may mga matang nakasilip sa butas ng kanilang dingding. Napatili siya ng ubot lakas, dahilan para magising ang mga magulang niya at kapatid. Itinuro niya ang butas at sinabing may nakasilip doon. Mabilis namang kumilos si Efren para alamin kung sino iyon. Napakuyom ang kamao niya nang makitang tumatalilis mula roon ang reyna ng mga chismosa, si Aling Marites. Talagang hindi sila titikilan nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay pinahintulutan na ni Ellen ang mag-aama niya na bigyan ng leksyon ang babaeng iyon na masahol pa sa isang tunay na tiktik kung maniktik sa buhay ng may buhay. Kinakabahang ikinandado ni Aling Marites ang pinto. Alam niya kasi na nakita siya ng mga ito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makita na nasa loob na ng bahay niya ang batang aswang na si Chikoy. Anito, gusto niya makipaglaro kay Aling Marites. Takang-taka ang chismosa kung paano ito nakapasok doon. Nginitian siya ng bata tapos ay umikot ang ulo nito. Kinuha at kinawang bola. Halos himatayin ang reyna ng mga chismosa sa nasaksihan. Napatakbo siya sa silid para magtago, subalit pagdating niya roon ay naabutan niyang nakahiga si Shen. Tinanong ito si Aling Marites kung maaari bang makitulog doon ng isang gabi ang isang aswang. Hindi makasigaw si Aling Marites sa pangangatal ng sariling bibig. Sa kusina naman siya tumakbo, pero nandoon naman si Ellen. Ang tanong naman ito sa kanya, ano raw kaya ang lasa ng adobong chismosa? Lalo pang nangatog sa takot si Aling Marites. Dali-dali siyang bumalik sa pintuan para tumakas. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Efren. Agad inilabas ang mga pangil. Unti-unti siyang nilapitan ng buong pamilya Sarmosa hanggang sa makorner siya ng mga ito. Hihimatayin na si Aling Marites sa takot. Pakiramdam niya ay umurong ang dila niya. Gusto niyang sumigaw ng huwag, magmakaawa at humingi ng tawad sa mga ito. Ngunit nanatiling tikom ang malaki niyang bunganga. Binigyan ni Efren ng babala ang ale na kung hindi nito lulubayan ang pamilya nila at iba pang tao ay pagpipira-pirasuhin nila ang kanyang katawan at ipamimigay sa mga kapwa nila aswang. Mula noon, si Aling Marites ay hindi na nakita pang
nakikipagtsismisan sa kalye at mga tindahan. Lumalabas na lang siya kapag may bibilhin. Sa ganoon kasimpleng pamumuhay ay napagtanto niyang masarap palang mabuhay sa kapayapaan. Walang nagagalit dahil sa mali niyang tsismis. Nanibago sa kanya ang mga kapitbahay, ngunit pinanindigan na niya ang pagbabagong iyon. Muli siyang kumatok sa pamilya sa Hermosa, nagbigay ng hilaw na karne at sinabing pasasalamat lang niya iyon dahil binago nila ang buhay niya. Tinanggap naman iyon ng pamilya, ngunit nanatili ang mga ito na mailap sa mga kapitbahay at namuhay lang ng tahimik sa bayong iyon. Lingid sa buong baryo, bukod sa iniligtas sila ng pamilya sa Hermosa mula sa kamandag ng reyna ng mga tsismosa, ay iniligtas din sila ng mga ito sa mga mapanganib na aswang. Binalaan Efren ang mga kapwa niya aswang na huwag pakialaman ang baryo dahil iyon ay kanyang teritoryo. Kung hindi, ay sila mismong mga aswang ang magkakagulo. Ipinaubaya naman sa kanilang mga kapwa aswang ang baryo masinsin. To God be all the glory.